pong ito, makakausap naman natin sa pamamagitan ng telepono si Ginoong Tomas Orbos, ang General Manager at OIC ng MMDA. Chairman Orbos, magandang hapon po. Ay, ma'am, magandang hapon po sa inyo. Okay, sa inyo monitoring, sir, kumusta ho ang lagay ng traffic dito sa EDSA? Ako, sa nakikita namin dito sa aming TV screen, yung bahagi po ng EDSA Cubao, pulang-pula. Ibig sabihin, napakakapal ho ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Opo, kasi unang-una hindi na tayo nagpatupad ng number coding ngayon, pati sa mga bus. Talaga hong in-expect natin na mabigat ngayong araw dahil ang gusto natin, makabiyahe na ho yung ating mga kababayan papuntang probinsya. Kaya talaga ho ngayon mabigat, last day na rin ho ng week bago magpasko. So talaga hong we were really expecting today na mabigat. Pero hanggang ano lang ho yan, tingin ko hanggang mga mamaya, hanggang alas 10. So gagaan na rin ho yung mamaya. Mga hanggang ano oras niyo po inaasahan, Chairman, itong bigat na ito? Naku, talagang doon sa nakikita ko, halos magkakadikit na yung mga sasakyan, lalo na doon sa may ayon ng mga sasakyan na pa southbound, yung papunta ho palabas ng Metro Manila. Lahat po ng mga daanan na palabas po ng Metro Manila, to include po yung South Super, North Expressway at saka po itong airport, talaga hong mabigat. Talaga hong inaasahan natin na ngayong araw mag-aabol yung ating mga kababayan na magsialisan. Pero ang tingin ho namin, mga bandang alas 9, alas 10, uumpay na ho yan. So, antayin lang ho natin. That's why we gave in to the request of our PUVs na kung pwede bumiyahe sila ngayon without exemption, without coding. So, pinagbigyan ho natin sila dahil dyan. Chairman, ito kasi traffic, itong mga sasakyan na paluwaso ng Metro Manila galing dito sa SLEX na medyo tumutuko din ho. Actually, nandiyan ho sa may bahagi ng Alabag. Sabi ho ng mga taga-SLEX, dahil daw ho ito sa, syempre, mga sasakyan na ho na palabas ho papunta ho ng syudad. Halimbawa, mag-exit ng Magallanes o papunta ng Manila, makapal din. So may traffic. Sa tingin nyo, ito talaga yung nagiging dahilan kung bakit tumutuko din yung mga sasakyan dito sa SLEX na palabas ng Metro Manila? Papasok na Metro Manila, rather. Well, may increase nga ako na, I think, if I'm not mistaken, 15 to 20% from provinces still coming in, no? Among other things, nanunundo sila ng mga kamag-anak nila dito sa airport natin. At saka siguro, malamang ho, hindi na ho shopping yan, pero more yung nanunundo at saka yung mga iba, dito na rin sila magpapasko kasama ng mga kamag-anak nila. So, pati ho ba yung mga mabuhay lanes natin na isa sa mga alternatibo dadaanan sana ng mga motorista sa mga oras to sa monitoring po ninyo, medyo clog na rin po, Jem? Actually, ma'am, baliktad naman ho tayo sa mga mabuhay lanes, medyo magaan-gaan ho tayo ngayon kasi siguro nag-concentrate lahat sa papuntang SLEX and NLEX na using EDSA at saka po yung mga airports, no? But katulad po ng mga papasok ng Mandaluyong, papuntang Makati na using po yung isang lane natin dyan na mabuhay lane. At pati ho yung sa may bandang San Juan, hindi naman magaan pero hindi rin naman kabigatan. So tingin ko baka kung gusto nila mabuhay lanes, arterial lanes, mas mapadali nila yung biyahe nila. So ano ang paalaala natin sa ating mga kababayan? Baka sabihin ni last day na ng kanilang last day na ng pasok ko, karamihan, may matindi pang traffic. Ano ang mabibigay niyong paalala sa mga kababayan natin na sa mga oras na ito ay nasa biyahe o yung mga bibiyahe pa lamang mamaya papalabas ng Metro Manila? We cannot we understand na siyempre as much as possible makauwi na sila sa kanilang mga pamilya, lalo na bukas ay Pasko, yung Christmas Eve. Kung pwede nyo mantay ng konti mamayang gabi or tomorrow, baka mas magaan yung biyahe nyo. Otherwise, mag-ingat-ingat po sila kasi madami yung kagabi, madaming incident sa mga nakainom, nagka-aksidente. So, ingat-ingat din po tayo. And let's not forget na it's Christmas, so medyo wag kumainit yung ulo natin. So yung mga tauhan naman ho ng ating MMDA, adjadyan ho at nakakalat ho sila para matiyak na maigagabay ho yung ating mga motorista. Kaugnay nga ho nitong medyo nararanasan nating medyo mabigat-bigat ang daloy ng traffic ngayon dahil nga ho suspended ang number coding today. Yes ma'am, full force ho ang ating MMDA the whole weekend, pati ho yung bukas mo siguro pagbibigyan natin sila sa gabi na magpahinga rin dahil Aguinaldo.
Noche Buena. Pero ng Sunday, full force din ho kami dahil darating yung bagyo. So medyo isang araw na pa, isang gabi ng pahinga, then hanggang linggo po nandito kami. So andito kami, namin to, trabaho namin ito. So naka-red alert po ang MMDA. Ngayong araw ba, Jem, ano bang balita ninyo? Anong oras ba magsasara yung mga malls? Kasi usually, yung mga ganyang build-up, nakakadagdag pa ho yung mga malls na nagkakaroon ng mga extended mall hours. Hanggang ano oras ba yung operating hours nila today? Ang alam ko po, karaniwan sa kanila ngayon hanggang alas 12 ng gabi. So medyo, kaya kung pupunta nga ho kayo sa mga malls ngayon, baka mas maganda mga bandang alas 9, alas 10. Huwag nyo na ako sabayan yung pauwi ngayon ng galing sa trabaho. So, hanggang mga alas 12 po ng gabi yung mga yan. Okay. Maraming salamat po, General Manager at OIC Tomas Orbos po ng MMDA. Sir, Merry Christmas po. Ma'am, Merry Christmas po. Salamat po sa inyo.